Muling nagpalitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran sa Gulf waters nitong Lunes dahil para muling umigting ang tensyon sa rehiyon sa kabila ng umiiral na ceasefire. Ayon mismo kay US President Donald Trump, pinasabog ng kanilang mga helicopter ang 7 Iranian boats na umano'y nagbanta sa mga commercial ships bagamat itinanggi ito ng Iran. Kasunod nito, naglunsad naman ng mga missile at drone attacks ang Iran na tumarget sa mga barko at energy facility na may koneksyon sa United Arab Emirates. Iniulat ng UAE na tinamaan ng mga pag-atake ang isang oil facility sa Fujairah. Kinundi na naman ng UAE government ang hakbang ng Iran na tinawag nilang hindi katanggap-tanggap at tahasang paglabag sa tigil putukan. Sa kabila nito, binigyang diin ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na hindi pa umano sila nagsisimula sa pagpapakita ng kanilang puwersa. Sinisiri nito ang mga hakbang ng Washington sa Strait of Hormuz na naglalagay umano sa peligro sa seguridad ng mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. Samantala, naniniwala si Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi na ipinapakita ng mga pangyayari sa Hormuz na walang military solution sa political na sigalot. Ayon kay Araghchi, may pag-usad na ang negosasyon sa pamamagitan ng Pakistan kaya dapat mag-ingat ang US at UAE na hindi muling malubog sa mas malalim na tensyon. Nagbabala rin ito na mauuwi lamang sa Project Deadlock ang Project Freedom ng US sa Hormuz. Tinawag naman ng European Union na unacceptable ang mga pag-atake at nagbabala sa posibleng epekto nito sa seguridad ng rehiyon at ekonomiya ng Europa. Ito na ang unang pag-atake ng dalawang panig simula nang ideklara ang ceasefire noong nakaraang buwan na nagpapakita ng lalong pagiging marupok ng tigil putukan. Dahil dito, muling naramdaman sa global market ang tensyon. Muling bumagsak ang mga stock at sumirit ang presyo ng langis dahil sa pangambang muling pagala ng digmaan at mas matagal na pagkasara ng mahalagang daluyan ng langis sa mundo. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.